ang mga DDS. Litong-lito na sila, guys. Hindi nila alam kung sino pupurihin nila. Hindi nila alam kung pupurihin nila si Digong dahil sa NTF-ELCAC o si PBBM dahil sa under ni PBBM na atulan si Franz Castro. Hindi nila alam. So, Bites Unlimited kung anong gagawin. Oh. Hindi nila alam kung sino pupurihin nila. Biglang may justice system na uli sa Pilipinas, guys. Biglang may justice system na uli sa Pilipinas dahil dahil sa pagkaka-convict kay Soto Campo at kay Franz Castro. Anyway, eto nga yung nangyari kanina. Yan. Soto Campo and Franz Castro guilty of child abuse, sabi ng isang Tagum City Boy. Child abuse lang, mga kotsero, hindi kidnapping. If I'm not mistaken, na-dismiss yung kidnapping. Dismiss yung kidnapping. Pero yung child abuse, eto, convicted sila sa child abuse. Oo. Kasi if I'm not mistaken, alala ko to eh. If I'm not mistaken, hinabla na silang dalawa before ng kidnapping. Yun nga yung unang kaso sa kanila eh, kidnapping. Tapos na-dismiss yun. Ngayon, ang hindi ko lang sure is kung pinagsabay ba nila yung pag-file. Kung pinagsabay nila yung pag-file ng kidnapping at saka ng child abuse. Pero, yung child abuse, yun ang lumusot. Yun ang lumusot. Kasi mga kotsero, mas mababa kasi yung requirement na yung mga elements na kailangan ma-improve sa child abuse, mas madali. Special law yun. So, hindi just by committing the act of child abuse, yun na yun. Hindi nag-violate ka na ng law. Hindi na titignan dun yung intent mo eh. Walang intent yun. Hindi titignan yung intent mo dun. At titignan mo lang just the simple act of violating the law or the special law. Yun na yun. That's it. Sa other acts of abuse yata sila tinamaan. Meron pang may special provision for indigenous communities. Kaya tinamaan din pala sila doon. Children of armed conflict, meron din sa Article 10. Marami palang pwedeng sa kanila dito. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po magpadala ng inyong mga remittances dito po sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jared sa inyong pong unang padala, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 in credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Hindi ko nakita yung decision eh. Kasi nung pinost nila, ang labo nung nakakairit ang basahin. So, di ko sure kung kung nagbigay ng provision doon si judge na kapag pwede sila mag-appeal after the decision. Anyway, sabi, their convictions stem from accusations that they held minors during a solidarity mission in Talaingo, Davao del Norte in 2018. So, sabi sa indigenous person Section 10A. Section 10A, mga kotsero, ito yung provision. Sige, papakita ko na nga siya. Other acts of abuse. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, baka dito sila tinamaan. Any person who shall commit any other acts of child abuse, cruelty, or exploitation, or to be responsible for other conditions prejudicial to the child's development, including those covered in Article 59 of PD number 603, as amended but not covered by the revised penal code as amended, shall suffer the minimum of suffer the penalty of prison mayor in its minimum period. Article 10A. Sa child abuse. Other acts of child abuse. Doon sila tinira. Section 10A. Bigat no? Hirap talaga mga kotsero. Pag bata talaga, mahigpit ang batas natin dyan pag bata. The court sentenced all 13 respondents, ang dami, to imprisonment of 4 to 6 years and order them to pay a total of 20,000 to 10,000 or 110,000
for civil indemnity and 10,000 for moral damages to each of the 14 victims. The records reveal that the prosecution has established proof beyond reasonable doubt that the accused committed acts detrimental to the safety and well-being of the minor lumad learners. So, ang nangyari daw kasi dito, mga kotsero, pinalakad. Ang drama kasi dito, ang naging drama daw nila Frank Castro, may tumawag daw ng rescue. Nagpaparescue daw yung mga bata sa isang lumad school. At alam naman natin, mga kotsero, pag sinabi nating lumad school, ito ay training ground ng NPA. So, mga kotsero, dahil training ground yun ng NPA, ang ginawa ng mga ginawa nitong dalawang to, si Frank Castro tsaka si Sator Ocampo, ang ginawa nila, itinakas nila yung mga bata. Tinakas nila yung mga bata in the cover of night. Tapos, pinalakad nila sa gubat ng 3 oras yung mga bata. Yun yung naging basis ng child abuse. Hinatulan ng 4 hanggang 6 na taong pagkakabilanggo ng isang korte sa Tagum, Davao del Norte, sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at dating Bayan Muna Representative Satur Ocampo dahil sa pang-aabuso sa mga minor de edad noong 2018. Batay sa 26 na pahinang desisyon, nakasaad dito na may matibay kasing pruweba na magpapatunay na sina Castro at Ocampo ay intusan ang mga kabataan na maglakad sa dilim ng nakatapak. Bukod dito, ang lugar pa na pinaglakaran nito ay sa karaniwang pinangyayarihan ng engkwentro sa pagitan ng New People's Army o NPA at mga kasundaluhan. Medyo legible yung nakasulat sa likod yun. Medyo kita, di ba? As to the first element of minority of the lumad students or learners, there's no quibbling that the lumad students or learners were all minors at the time of the incident on November 28, 2018. So, in-establish muna nila na minors. Kasi hindi mag-a-apply si RA 7610 kung hindi minor. Okay? Kung dapat 18 years old pababa. Tapos, the second element is likewise present in this case. Records reveal that the accused indeed took the children out in the dark and on unsecured road. They let the children walk on foot for 3 hours, more or less. The road from Sitio Dulian to Sitio Butay, which the accused and the children traversed at night, was secluded, dark, remote, and dangerous. Considering the terrain and the conditions of the road, the NPA might get shot either by the military or NPA because it was in these areas that the military and the NPA had several encounters. Moreover, they might also be bitten by snakes or insects, or fall off a ravine or off the cliff, or slipping and falling on the road. In fact, during the said incident, it was raining when they left the school. Thus, the students were not only hungry, but got wet and felt cold. As a result thereof, the minor children were undoubtedly endangered, which created in the conditions prejudicial to their development. Ayun. Yun ang kwento, man. Tinano nila sa panganib. So, ibig sabihin, dito siya pinasok, section 10, ito din sa prejudicial to their development. Other acts of neglect, abuse, or cruelty. Oo, naging delikado kasi yung buhay ng mga bata. So, any person who commit any other acts of child abuse, cruelty, or exploitation, or to be responsible for the conditions, dito yan, to be responsible for other conditions prejudicial to the child's development. Yun. Kahit anong kondisyon yan, basta hindi makakabuti sa development ng bata. Kasundaluhan. Kasama naman ni Castro at Ocampo na nahatulan ng guilty ang 11 iba pa, habang sina Pastor Edgar Ugal, Ryan Magpayo, Eler Ordeniza, Reverend Jury Jaime ay napawalang sala.
Bukod sa pagkakakulong, pinagbabayad din ang mga akusado ng 20,000 piso sa kabuuan para sa civil indemnity at moral damages. Kapwa umalma sina Castro at Ocampo sa naging desisyon ng isang korte sa Davao del Norte na humatol sa kanila ng guilty sa kasong paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Tinawag ng dalawa na unacceptable at unjust ang naging hatol. Kung sino pa yung nagtatanggol para sa mga karapatan ng mga kabataan at ay kami pa yung na-convict o kami pa yung mapaparusahan. May ginawa kayong krimen eh. Anong gagawin? Sige, let's play. Alam naman natin mga kotsero na hindi nila pinoprotektahan yung mga bata. Alam naman natin yun for a fact. Pero, let's play the devil's advocate. Sabihin natin na yun talaga yung ginagawa nyo. May ginawa kayong krimen eh. Walang pinagkaiba yung palusot nyo sa sinasabi ni Kibuloy. Pastor ako, wala akong ginagawang masama. Walang pinagkaiba yun. Nung ngayon, kung may ginawa kang krimen, o di you do the crime, you pay the time. At any rate, we deny all of the allegations. And ang lawyer namin we have manifested to the court and we will appeal. The existing bail bonds namin dun sa kaso ay tinuring at tinanggap ng korte na applicable sa period ng appeal. So yung yung una nilang bail, so ang ginawa, yung bail nung di ba, hinuli sila, pagkahuli, binigyan sila ng bail bond. So yung bail bond na yon, sinabi ng judge, o sige, habang ina-appealan nyo pa to, i-apply natin yung bail bond nyo hanggang maging final and executory itong kaso. So, yun. Ganun yung usapan sa bail. Kasi di ba kanina may nagtanong tungkol sa bail? Kung makakapag-bail daw sila. So, since nakapag-bail na sila before, yun, tuloy lang siya hanggang maging final and executory yung kaso. Hindi kami pwedeng arrest with. Ikinalugod naman ito ni Duterte Youth Party At least convicted kayo. At least convicted na sila, di ba? May record na sila. Mukhang hindi makakatakbo si Frank Castro na senador. Mukhang hindi siya makakatakbo ng senador, guys, si Frank Castro. But anyway, at any rate, sinare uli ito kanina, kumalat uli itong video na to. Ito. Ito yung nung hinuli sila Frank Castro at si Satoru Campo. Kumalat uli ito dahil sa conviction nila. Ano nangyari? Papanood ko sa inyo just in case nakalimutan nyo na. Ayan yung mga, di ko alam kung mababasa nyo sa ilalim, pero yun yung translation sa ilalim. Basahin nyo na lang. Nga tayo magpapatay. Kung sa mana. Dili na kayo. Kaming mga natibo magdako ang among pag-respeto. Pero kamo, pag-respeto mo, pero di ko ang mga bata dito. Dili mo tala ang kinaya. Kaya tama na hindi dato gibang ang magsabot mo. Tama na hindi ang paggamit sa amuan. Maayos lang nag-altumos bukid. Suportahan rin ang mga natibo. Hindi dato ng mga bata. Pagdaling kasi mga bata. Nawa may diras bukid. Saan pa dahil mga bata dito? Huwag diras bukid. O dili mo siya ka ang NGOs, wala'y kasama sa bukid. Ingat kami, sa tinudan ako, nag-abot na ko 73 years diris bukid. Pero wak kakadara. Dihilom lang na ako kani adto pa, huwag na'y bidara mga bata. Kanya karoon na alam ko di panayaw nga gikas ubos. Ang panayaw sa amang gikas sa bukid. Di na mo hudton ang mga bata. Pati ang pamilya, tanawa ka, na dito mga tao. Ay ko ninyo, ang nag-atusaran, kailan ako nagtanan. Pero alam ko, walang ko nagsama. Kayo naman ka, tanawa. Nanay mga advertise sa radyo, mga sayaw-sayaw, mga naitibod ito, kan manghayo, o suportas na inasod. Tibaw, anamok na, sa ato pa, ang among una-una, ibaligya ang tribo namin. Good shucks. Binisto sila dun
Binisto sila Frank Castro doon tsaka yung ginagawa nila, tsaka sila sa Torocampo. Pinagsasayaw-sayaw daw sila, tapos manghihingi ng pera daw sa ibang bansa. Alam namin yun, alam namin yan. Binebenta niyong aming tribo. Gaan sa Santo Niño, dalos kaparo, dili makaabot ang mga nitibo. Kanya karon nino, yung abot na sabaw. Dili ka po yun. Nangunango habang nagbang-bata sa lain-lain mo kung wala. Makaadto mistagong kung na-invitation siya. Kuha dito, gobyerno. Pero dili mo imbita, dili mo ato. Mura na magkalilimos ang taga-bukid, dili pwede manisamot magaling magtrabaho aron makakaon ang mga kabataan sa bukid. Karoon lang nga panahon na pagsunod dito na isamo. Kaya pagkagabi maayo ang Indios, may istorya sa mga bata. Pagkagabi ang di mamatwit, naian madong mo saka. Ang sama na. May magnangit-angit away. Wala man Interpret sana, yan ang ikaw mong interpret sila. Wala man nangitan away ang mga nitibo. Sutyatan mo, walay usaka nga sundalo kung wala ang sakitas. Tingnan mo, sa tinuod lang. Kunya, maudi ay nalipatay ang akong mana, kaya aron di may makatubad. Kana si Libayaw gipatay mismo sa NCE. Antod karong way justisya Libayaw nalata na lang. Kunya, napay announcement sa radyo nga ang NPA dunay human rights pero ang military wala. Ang nagtibong mamatay wala human rights. Wala ko'y grabanan, kaya naman gusto na. Hindi mo man ko. Ako ba'y tag-iaaning akuan. Kalaingon. Magpatungan ko. Kung magpaayon ang kudoon siya, ang Indios Martis Bukid ay alang nga, kasagdan na ako sila. Basta taos bukid akong tao. Akong membro. Muingon sila nga ang sundarong abo sa wala. Ang impiya ang una og patay sa sundalo. Kanilang ang intrikil og makasabot siya. Ako ang isang tanto kamay, ang nasabi ni Baitilar, Sagot! Bahala na untang adlaw. Gaya nga, sama naman na sa kuang na, nga imong kawat ng mga bata. Hindi po kami nagtawag ng mga bata. Nagpa-rescue sa Amoras, yung mga teachers. Nagsasabi po ko ng tinuod. Kaya, tapos nag-ano po kami, nakipag-usap po kami sa governor, kay mayor, kaya po government agencies, kailang hit po bago po mahitabo itong pangyayari ito. Kaso karoon lang po, biglaan po. Tapos bago po magsaka, nag-text po ko sa mayor, sa governor, sa talaga po na pwedeng i-text para po magpataga. Pero hindi ko na po nahulat yung reply nila. Yun po yung gusto kong ipaliwanag na emergency lang po. Hindi po namin unsang Emergency, madaling araw mo patadaanin sa gubat yung mga bata. Ano bang nangyayari? Ano bang nasa emergency yan? Ba't di kayo tumawag ng militar? O ba't di kayo tumawag ng pulis? Emergency naman pala. Ba't wala kayong kasamang pulis? Ba't kayo lang? Ayun. gagawin sa mga bata. Kaya nga daghan po rin na bigyan kami na may mga pastor, ganun po, para magpaliwanag at saka magtiyak po na ligtas po yung mga bata. Yun lang naman po yung tuloy namin. Wala po kami ibang tuloy na hindi maayon. Anong emergency man na wala man giharas ng mga bata? Correct. Mas ayaw pa,
Ngay pagawasan nato duha ka pong abata. Pwede pong teacher mag-story. Oh, pwede po. Sige po. Mangutano nato, kung gihalas ba mo dito? Kung sa man, nga nung magayon mo. Teacher mo. Ha? Kaya ang bata, ang bata. Hanggang sa huli ay labas mga bata, no? Teacher na lang daw yung magsasalita. Ayop talaga kay NP. Ko. Pwede pong ano... Uban ang maestra, nga nung makayon mo nga emergency. Nawa man na diyon sa sila dito. Sige po, sige po. Gusto po namin talagang ipaliwanag. Tapos magpapablotter po talaga kami. Kasi, opo, yung po talaga yung... Ipabutuhan niyo kung posible. Kailangan Ano siya? pagpahuli ng Ikaw. Alangan tayo Wala na tinunan ang kuan. Mga bata, nga nung po ang gambitas tumasabi, kung saan may problema. Pero, Na, Nagpa-victim sila. Bumalik sa kanila yung pa-victim nila. Sabi, magpapablatter naman po kami, kaso kasi pinaputukan kami ng mga sundalo, etc. etc. At tama lang paputukan kayo kasi dinadala niyo yung mga natibong bata. Paputukan talaga kayo. Paawa pa more. Tikas ng mukha na itong mga to. Kaya diras bukid doon siya. nagpaano po kami, nalagay po kami dun sa checkpoint po sa Igang. Nagpaliwanag po kami. Tapos pinalapos po kami. Yun po, kaya gusto po talaga namin magpaliwanag para alam po rin ng mga pulisya. Pagkakaroon ninyo, bisan doon ka po bata. Dili, pwede maka-interrupt ka ng istorya mo. Ang ako alam, kung Bisaya man ang maestra ninyo, kanang dala ninyo. Pero ang mga bata, ayaw ninyo dala. Kay nanay gisulti lang mo dito sa silaban, ayaw na kami sa eskwelahan ninyo. Basta ang magkuhan yun, wala na yung maestra dito sa inyo, maestra. Kaya kung maluin naman po sa turos na tao, pero wala ang tanay yung binuhat na. Una-una, ma'am, estudyante na mga college, gipatay ninyo. Kahit nga dato, gipatay ninyo. Pero na ang dato naman tayo. Kara mo sulod mo dito, nanay gira. Ay pamakil ninyo ang mga dato. Mauna nga mo, ayaw na kami sa inyo. Karon tayo gawa sa dato, giban, dili na kami gusto nga mo, balik pa mo. Makasabot mo sa nag-volunteer si dato, gibang nagawas. Nakasabot sa inyo ang trabaho nga dili mayo. Ikaw, Pastor, kung ginawa ang ulitan ni mo, ginulang na yan, apil-apil sa dautan. Kanang giblihan ninyo. Siguro, dautan na ang pagbasa ninyo sa Biblia. Di ba kita mong gunitong Biblia o mo apil-apil ka na? Karong, iunani karong gibuhat ninyo, maayo ba nang gibuhat ninyo? Pasalamat lang kayo wala mo nagsunod karong sa nasilaban. Basig kamu, ulog, mamatay ito. Mailang kay buutan ng iya sa igang, ipagawas pa mo. Muna nga aliw lang ko sa inyo. Ang amo ang mga bata, ipagawas din, ang maestara ninyo, muna ang dalo ninyo. Kaya dili kang, pagtuni yung makagawas mo, dili mo sumod na makagawas mo. Pagsabi niyo, ginawag ang mga bata. Dili po pwede nga kami inyong i-block. Dili na kami mahadlok mamatay, kaya di pamatay na kami ninyo. Hindi magbabalasir. Hindi naman po yun yung kuyo na. Karaniyo, kami ang mamatay, niya kamo. Kamu ang dumay sala, dapat kamu ang among i-blocker. Dili kami, kahit hanggang dili. Pero wala po, hindi po ganun po talaga yung kuyo namin. Hindi po kayo yung iba-blatter namin. Magre-report lang po kami kung sa isa na itago. Hindi rin naman po kami bigyan sa taas. Ang sinasabi ko lang po, nag-responde lang kami dahil nga po, hanggang yun ang kuyo yung mga teachers namin. Okay na, ma'am. Kung maestara ang maging baba, bigyan ang mga bata. Kung sa may katarungan mo riskyo, nga, dili na kami gusto nga napay maestara dito sa bukid. Sige po, okay naman po yung mapag-usapan. Pero ang ano po sa kasalukuyan nga po, Walang balik-balik ng istorya ninyo nga kuhan, usapan. Wala, dili na kami gusto nga usapan pa. Kadagan nang namatay sa amo ka. opo. Kahit estudyante na mo, ipatay ninyo sa tao ninyo.
Oh, shucks. Tameme. Basta nga lang na sa NGO, mo na. Mupatay din sa amo. Ayun. Rescue. Anong rescue nangyayari dun? Madaling araw nyo itatakas yung mga bata? Anong klaseng rescue yun? Oh, sabon na sabon, no? Parang kung ano eh, akala mo mabait eh, oh. Akala mo mabait eh, oh. Ba't di naman kayo ganyan sa totoong buhay, ah? Di naman kayo ganyan sa totoong buhay, ah. Inaayawan na pala kayo ng mga taga-talaingod. Kayo lang pinipilit yung sarili nyo doon. Titigas ng peslaks nyo. Rescue. Tapos anong klaseng rescue yun? Nasaan yung police na magre-rescue? Wala naman kayong kasamang otoridad, as in legit na otoridad, di ba? Ang kasama nyo, mga NPA. O, yun yung nangyari doon. Ito yung yung after nung naganap yung rescue daw. Na kaya nakasuhan si Santoro Campo at si Franz Castro. Kasi, yung mga parents ng mga bata, hinablan nila tong dalawa. Naglabas ng press statement ng NTFL ka dyan. Ito yung press statement nila. The LCC hails the conviction of ACT Teachers Party List Representative Franz Castro and former Bayan Muna Party List Representative Saturnino Ocampo of child abuse for illegally holding and transporting minors in Talaingon. Happy sila. This case sends a clear message to anyone who tries to corrupt our children, teaching them false ideas with the end goal of sowing discord and divide. No one is above the law. At good job sa mga prosecutors ng DOJ. Good job kayo dyan. Congratulations. Nagsalita rin ng DOJ natin dyan, mga kojero, dahil kung ano-ano pa rin sinasabi nila Franz Castro. Nagbabala sa Remulla. Ang sabi, any attempt to undermine public trust in our judicial process through inappropriate statements or actions will not be tolerated. Respeto daw yung desisyon ng korte and the due process that has been followed. While the accused may pursue appeals or other legal actions, it is imperative that these efforts remain within the bounds of decency and propriety. Baka mamaya kasi gayahin nila si Kibuloy. Sabihin, binibiktima kami ng Administrasyon Marcos. Oo, ganun. That is a kangaroo court. Baka gumanon-ganon eh. Hindi nagbabala na si DOJ Secretary. And this is a win. This is a win for the administration, sa administrasyon ni PBBM. In fact, nangako ng NTF-ELCAC and through National Security Advisor Eduardo Anyo, Secretary Anyo, na uubusin na nilang ang NPA within the year. At pag sinabing ubusin, meaning tatapusin na nila yung natitirang pwersa, 1,251 na lang pala natitira. Konti na lang. 1,251. So, mukhang posible nga, Mukhang posible nga na by this year, 2024, tuluyan ng maubos ang NPA. Lalo na, ang dami-daming surrenderies. Sunod-sunod ng surrenderies, di ba? Daming sumusurrender, ang daming na-neutralize. Sorry, napapatay sa enkwentro. So, it's good. It's good. Diba? So, by the end of this year, baka wala ng NPA. After 50 long years, no? After 50 years, mauubos ng NPA. And, alam nyo mga konsyero, mas maganda yun. Okay lang naman na in my opinion. Although hindi ako agree sa prinsipyo ng komunismo. As long as it remains an ideology, hanggat ganun lang, no? Hanggat ideolohiya lang siya. At hindi tumatawid sa punto ng krimen at terorismo, walang problema. Kasi magdedebate lang naman tayo dyan eh. Usapan lang naman dyan, ano mas magandang sistema? Komunismo, yung kapatid nun na sosyalismo, o demokrasya, o whatever. Magdedebate lang yan eh, walang problema dun. Kasi wala namang
kumbaga, it's a discussion for the public forum. So, okay lang yun. Pero yung magkaroon ka ng military arm, tulad ng NPA, that's a different story. That's a different story. So, it's good. It's good na naghihingalo ng NPA at least. Yung NPA. I don't think we will see the end of the NDF anytime soon. So, baka magiging CPP, NDF na lang yan. Wala na yung NPA. CPP, NDF na lang yan. Andiyan pa rin yung mga aktivista, nandiyan pa rin yung mga komunista, etc. etc. But, wala na silang kapangyarihan na magkaroon ng violent na wala na sila nung pagkakataon na makagawa ng kanilang terroristic activities. Nag-umpisa kay Marcos, natapos din kay Marcos. Ang CPP, NPA. Imagine. Diba? O, parang akbayan, James, parang akbayan nga. Mag-aala akbayan ng NDF. Ang feeling ko lang talaga, hindi ko alam kung paano pupurihin ngayon ng mga DDS si PBBM. Kasi, imagine, kahit itinatag ni Digunggong ang NTF-ELCAC, hindi siya nakatulong sa conviction. Di ba? At least ngayon may masasabi na tayo na ang mga hindi na lang teorya or haka-haka na kapag sinabi natin na ang mga NPA nang aabuso ng mga bata. Ngayon it's proven. Kasi may conviction ka na. Feeling ko hindi alam ng mga DDS ngayon sino pupurihin eh. Litong-lito na yarn. Kasi sinasabi ng mga DDS, pinabayaan na rin ni PBBM ang CPP-NPA. Dahil daw kay Martin Romualdez, sa friendship ni Martin Romualdez sa mga makakaliwang grupo. Kaya daw na ni PBBM, wala na siyang pake daw. Anong sasabihin mo dito? Ano masasabi mo dito? Ano masasabi mo dun sa natitira na lang na 1,200? From 4,000 to 1,200. Yung ba yung pinabayaan? Hindi. Mag-iiyak na lang kayo dyan kung gusto nyo. Balentong boys again. So mga kotsero, ganito lang po muna tayo sa ating Friday edition ng ating live stream.